Pagdating sa ground floor, dumiretso ako sa opisina ng mga doktor nang magsimulang gumalaw si Francesca sa aking mga braso. Huminga siya ng malalim at nagpapahinga. Then she realized I am the one carrying her because she wiggles until I put her on her feet. Mahina siya kaya patuloy ko siyang sinusuportahan. Nasaan ang mga anak ko? Sigaw niya na nagiging galit na galit. Francesca, calm down. Kasama nila ang tito nila. Nanunood ng movie sa kwarto ninyo. I am taking you to the hotel, doctor. Maraming mga hotel ang hindi gumagamit ng doktor. Ngunit para sa aming mga kliyente, sinisiguro kong ang bawat pangangailangan nila ay naaasikaso. Ipinakilala ko kamakailan ang ideya sa isang residenteng doktor. Noong binili ko ang lugar 6 months ago. No, I don't need to go to the doctor. Siya ay napakatigas ng ulo. Para sang maliit na tao ngunit kinuha ko siya at dinala sa doktor. Sa kabila ng kanyang mga protesta. Kapag malinaw na sa kanya ang lahat, sinabi ko sa kanya kung ano ang gusto kong sabihin. Kailangan natin mag-usap. Ngayon na. Bakit? Ano ang pag-uusapan natin? Sagot niya. Yung mga bata. I am guessing mga 3 years old sila. At halatang kambal sila. Kaya I am guessing they were naturally premature. Meaning that would mean they were conceived about the same time as we had our one-night stand. And you don't strike me as the girl that sleeps around. So, akin ba sila? Galit kong sabi. Isang butil na luha ang tumulo sa kanyang pisngi. At pinipigilan ko itong punasan. Alam ko na kung ano ang sasabihin niya. Akin nga ang mga iyon. Oo, Marcos. Sila'y mga anak mo. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Pinalaki ko ang mga batang ito ng mag-isa. At sila ay masaya. At malulusog. Ikaw ay bubuo ng iyong buhay. Ikaw ay malapit ng ikasal. Ikaw ay isang matagumpay na negosyante. At tina-target ng mga paparazzi. Itinikom ko ang aking mga bibig. Sa nakalipas na 3 taon na magagawa ko ito sa natitirang bahagi ng buhay ko. Natulala na lang ako na nakatingin sa kanya. Sa tingin niya, ay ayaw kong makilala ang aking mga anak. Akala niya ay kukunin ko sila sa kanya. After her little rant that really pissed me off, I told her that I'll be in touch. At tumalikod ako at umalis. Gayon alam ko na hindi ko dapat siya iwanan ng mag-isa pagkatapos ng nangyari sa kanya. But my anger was on the verge of spilling out. At pagsira sa bawat pagkakataon na makakuha ako ng isang pamilya. Kaya lumayo ako. Dito siya nagtatrabaho. Alam niya ang kanyang paraan sa paligid. Magiging maayos siya. Sana. But what if she wasn't? What if she panicked again? And this time she ended up in the ambulance on the way to the hospital. Blue lights and sirens. Everything. Or worse. Natumba siya. At natamaan ang ulo niya. Pagkatapos sinong mag-aalaga sa mga anak namin? Ang aking matayog na imahinasyon ay nagpasigla sa akin. Kailangan ko malaman kung siya at ang mga bata ay okay. Kaya tumawag ako sa front desk, sa reception. Good evening. This is Velmont Hotel. How can I help you? Tanong ng isang dalaga. Malamang ay nasa early 20s na siya. This is Mr. De La Peña. I want to talk to the manager. Okay. Well, Mr. Ward is currently dealing with the situation. I would ask him to call you back. Nagwawala na ako kaya pumutol ako. Look, I am the owner of this hotel. Will you tell me right now what is the situation? And will you give me to Mr. Ward's room and mobile number? Kung hindi, maghahanap ka ng trabaho. I'll make the threat in a tone that would make a grown man pest himself.
Never mind a 20-year-old receptionist. Wala akong pakialam kung sino siya. I need to know about Francesca. Okay po sir, sandali lang po. Ibinigay niya sa akin ang numero ni Mac. At sinabi niya sa akin, wala akong pakialam kung ikaw ang may-ari. Binabayaran mo ako para maging magalang at magalang sa mga kliyente. Sige, tanggalin mo ako. But when I explained to my potential employer that I was just doing my job and not giving out confidential information, then I'm sure that they won't have a problem in hiring me, Mr. De La Peña. That is what I pay for all my staff. Her name tag says LV. I am not firing her. Instead, I end the call and dial Mac. Good evening. Belmont Hotel. Mac speaking. Paano kita matutulungan? Sumagot si Mac sa pangalawang ring. Mac, si Mr. De La Peña ito. Kumusta si Francesca at ang mga anak niya? Tanong ko sa kanya. Ayos lang sila. Narinig ko na may muffled argument sa phone. Tinakpan niya ang microphone. Oo, maayos ang lahat. Pwede ko bang makausap si Francesca? Tanong ko kay Mac. Naghintay ako. Muli kong narinig ang isang muffled argument bago kinuha ang telepono at narinig ko ang isang buntong hininga. Anong problema, Mr. De La Peña? Tamad niyang sagot. Samahan mo akong mananghalian bukas 1:00 ng hapon. Sabi ko kay Francesca. A moment of silence, then I get another question. What about your fiancé? Nakalimutan ko si Stella. I'll send her shopping with my card. At wala akong pakialam kung magkano ang magastos niya. Ang gusto ko lang makausap si Francesca. She won't be present. Ikaw na lang at ako sa restaurant ng hotel. Dahil kailangan natin mag-usap. Sabi ko sa kanya. Well, hindi ako pwede bukas. Pwede ako sa makalawa. Sagot ni Francesca. Okay na. Sagot ko na masaya at pumayag siya dito. Bye Marcos. Naputol na ang linya. Umakyat ako sa kama. Ang aking mga iniisip at pangarap ay binuo ng 4 na bagay. Si Lucas, si Lucius, si Francesca, at pamilya. Sa kabilang banda, si Francesca. Hindi makapaniwalang nakaupo siya sa restaurant ng hotel. Naghihintay kay Marcos. 1:05 na ng hapon. Na late siya. Na nagpapakita kung gaano siya nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Alam niya ang pagkikita nilang dalawa ni Marcos ay tungkol sa kanyang mga anak. Natatakot siya na gugustuhin ito na kunin ang mga bata sa kanya. Ngunit sana ay pipirmahan niya ang kontratang binalangkas niya dito kahapon. Habang ang mga bata ay nasa paaralan at siya ay nasa lunch break, binisita niya ang isang lokal na abogado at ipinasulat ang mga papeles na nagpapawalang bisa kay Marcos bilang ama ng mga bata. Nangangahulugan ito na wala siyang ibang gagawin maliban sa kalimutan sila ng mga bata at maipagpatuloy ni Marcos ang kanyang buhay at maipagpatuloy din nila ang kanilang buhay ng mga bata. Sa sobrang lalim ng iniisip niya, hindi niya napansin na nakatayo na pala si Carlos sa table niya. Bahagya niyang hinawakan ang balikat ni Francesca at sinabi, Francesca, okay ka lang ba? He is okay. And according to the rest of the staff, he fancies me. And if I didn't have so much going on now, would I invite him for a drink? Si Carlos ay mas matanda sa akin ng ilang taon. Bland ang buhok niya. Kayumanggi ang mga mata at sobrang tan. Naalala ko na sinabi niya sa akin na isa siyang outdoorsman, mahilig mag-surf at mag-hike. Kung wala akong 2 maliliit na bata, ay tatanungin ko kung maaari akong sumama sa kanya. Mahilig akong gumawa ng anong bagay na aktibo
mula sa pagsasayaw hanggang sa kanon. Ngunit ngayon ay limitado na ako sa paggawa ng gusto ko dahil sa mga anak ko. Oo, salamat Carlos. It's okay. I was wondering, would you... Namumula siya na kinakabahan. Gusto mo bang kumuha ng inumin pagkatapos ng trabaho kasama ako? Ngumiti ako sa kanya. Sure, I will. Maybe at like 7. Kapag ang mga bata ay nasa kanila ng mga lolo't lola, nais ng aking ina at ama, makasama sila ng ilang araw. And seeing as though Marcos has just turned up, it was prime opportunity to send my children away from the hotel, away from the situation, and spend some time with my parents. Okay, I'll meet you outside at 7. Carlos says before someone clears their voice. Lumingon ako at nakita ko si Marcos na nakatayo. Mukha itong naasar. Okay, kailangan kong papuntahin si Marcos sa kabilang mesa. Carlos, my guest is arrived. I'm going to talk to you later. Tumayo ako at niyakap siya bago bumalik kay Marcos. Well, hello Marcos. Nice of you to join me. Napatingin ako sa aking relo. Kahit late ka na ngayon ng 15 minutes. Kung naaasar siya kanina, ngayon alam kong nagagalit siya. Pero nanatiling kalmado. Sino iyon? He ground out through his teeth. Sino? Tanong ko kahit alam ko naman kung sino ang tinatanong niya. Si Carlos. Yung matangkad na lalaki. Kamukha ng manikang Ken mula kay Barbie. Galit na sabi niya. Look here Marcos. My personal life is none of your business. Unless it affects your kids, which, by the way, it does not. And speaking of our children, this is why we are here. Kinuha ko ang brown envelope sa ibabaw ng mesa at inilagay ito sa harap niya. Nakatingin siya sa akin na may takot. Inaasahan niyang isang kontrata na kung saan humihingi ako ng milyon-milyon para pangalagaan ang aming mga anak na hindi naman. Ano ito? Mahina niyang tanong. Kinuha niya ang papel sa loob ng envelope. Ito ay isang kontrata na pinagawa ko. Sa loob nito ay makikita mo na tinatanggihan ko ang lahat ng karapatan sa suporta sa bata dahil hindi ko kailangan ang iyong pera upang tustusan ang aking mga anak. Inaalagaan ko sila ng maayos araw-araw mula noong sila ay ipinanganak ko dito. It also swear us both to secrecy. We'll never tell anyone who doesn't absolutely need to know that you are their father, because it would have caused a huge uproar, a scandal. I will not tolerate that. Ang gawin mo lang ay mag-pretend na hindi kami nag-i-exist. Just sign the papers. Then, aalis na ako. And you won't see me again. At ng mga bata, walang imik si Marcos. Nakatingin lang siya sa akin. Parang talunan. At saka depress. Ikaw? Iiwan mo ako? He says broken. You left me and never gave me the chance to talk to you, to make something of us. Siguro ito ay isang one-night stand lang sa atin. Pero honestly, gusto kitang makilala. Ngunit umalis ka bago pa kita makausap. His tone is growing angrier by the minute. Hinanap kita pagkaalis mo. Tinanong ko sina Javier at Haret, gabi-gabi, kung nasaan ka. Pero ang sabi lang nila aalis ka na sa city. Not that you move country. Then you find out that you are pregnant and do not tell me. Instead, you move to the other side of the world in the hope that you'd never see me again.
I missed out on the 3 years of my kids' lives. Ginawa mo lang ang gusto mo, kesa gawin mo ang tama. Sumisigaw si Marco sa gitna ng restaurant. At ang tono niya ay nagsisimula ng makakuha ng atensyon ng mga katrabaho ko at ng iba pang mga bisita. Mr. De La Peña, you are one to talk. Here you are, blaming me for not doing the right thing. And here you sit before me and you don't ask about the stress I went through. Before and after those children were born, you weren't there. When they told me that our son was going to be terminally ill, and the pregnancy, the fetus, should be terminated. Wala ka nung 18 months old na nalunod ang anak mo sa swimming pool. Maaaring isipin mo na ang pagbubuntis ay lahat ng sikat ng araw at bahaghari. Ngunit maniwala ka sa akin, hindi ito totoo. I have heard all that I need to hear from you. Just sign the papers, Marcos. If not for yourself. Permahan mo ang mga papeles para sa iyong mapapangasawa. Tumayo ako at naglalakad palayo na naiwan na nakatulala si Marcos at si Stella nakatayo sa mesa. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.